bayang napapanood sa Lucky 7, Channel 3 at Facebook live streaming ng Marinduque News Network. Ang layunin po ng programang ito ay upang makapaghatid kami sa inyo ng mga balita, impormasyon at kaalaman tungkol sa mga proyekto at programa ng gobyerno na ipinatutupad ng ating ahensya, ang DENR. Sa ngalan po ng DENR Penro Marinduque, ito po ang inyong lingkod, Amy Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Marinduque Province at makakasama nyo bilang host ngayong hapon dito sa Talakayang Pangkalikasan. Ang talakayan natin sa episode na ito ay ang patungkol sa mga forest resource conservation, protection, and management. Paano ba natin pinapangalagaan ang ating mga likas yaman, lalo na itong ating mga forest resources. Ang forest conservation and rehabilitation efforts through Enhanced National Greening Program at ang Lawin Forest Protection and Biodiversity System ay ibabahagi po sa atin ng ating resource person ngayon na mula sa opisina ng Forest Management Bureau. Under po din ito ng aming ahensya, ang DENR. So bago po tayo magsimula sa talakayan, nais ko pong batiin ng happy 34th anniversary ang lahat ng mga kawani at opisyalis ng DENR family sa pangunguna ng aming butihing Secretary Royce Matu, mga undersecretaries namin, mga assistant secretaries, ang aming mga directors, mga regional directors, at syempre ang DENR Mimaropa sa pangunguna ng aming regional executive director na si Red Ferrer. Ganun din ang aming ARD for Technical Services, si ARD 2 daw, and si ARD for Management Services, si Donna Gordobe, at ang aking mga kasama sa Penro Marinduque. Magandang umaga, magandang tanghali po sa ating lahat at happy 31st anniversary. Syempre, nais ko rin pong batiin ng isang mapagpalang araw ang ating kagalang-galang na Speaker, House of Representatives, si Congressman Lord Alan Q. Velasco. Ganon din ang mga namumuno ng ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Presbitero Velasco Jr., ni Vice Governor Bacoro at ang members ng Sangguniang Panlalawigan ng Marinduque, ang mga mayors natin, mga local officials, at ang lahat po ng mga Marinduqueños. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Ang buwan po ng June ay mahalaga sa aming mga taga-DENR dahil maraming ipinagdiriwang na special event sa buwan na ito. Isa na nga po dyan ang pagdiriwang namin ng aming anibersaryo. Pero bago po tayo mag-proceed at ibibida ko muna sa inyo ang mga nangyari noong nakaraang buwan at bilang pasasalamat na rin po sa mga tumulong at ang mga sumuporta sa aming mga activities. Noon pong nakaraang buwan ng Mayo, ay nagkaroon tayo ng coastal clean-up at tree planting activity bilang celebration naman sa Month of the Ocean. Ito po ay ginanap natin noong May 18, 2021 sa Barangay Ino, sa bayan ng Mugpog dito sa Marinduque. Nilalayo ng mga aktibidad na ito, nabigyang diin ang kahalagahan po at ng pangangalaga, proteksyon at tamang pamamahala ng ating mga coastal and marine resources. Ang mga empleyado po namin dito sa DENR Marinduque, kasama ang hanay ng kapulisan ng Marinduque Provincial Police Office sa pamumuno ni PD Wilson Santos D6 at ng LGU Ino Mugpog, ay nagsagawa ng coastal cleanup at tree planting activity. Yun pong tree planting activity natin ay ginawa natin dito sa NGP site sa Barangay Ino, Mugpog. Ito ay bahagi ng patuloy nating advokasya at pagpapabatid sa mga tao kung ano ang tamang pangangalaga sa ating mga karagatan at baybaying dagat upang maisulong din ang isang malusog na ecosystem. Ayan, yung mga nakikita po nyo, ibabahagi po namin sa inyo ang mga ilang kuhan na mga photos. Yan po ay noong May 18. Nakakatuwa kasi tuwing tatawag po kami ng suporta or sa mga ibang ahensya ay talaga pong taos-puso naman silang nagbibigay na
ng kanilang tulong. Kaya taos puso rin po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga ahensya, kagaya namin ding mga national agency at ang local government units na patuloy na sinusuportahan kami sa mga gawain ganito. Ngayon po namang buwan ng June, nasabi ko na nga po kanina na marami tayong ipinagdiriwang. Isa nga po dito ay yung ipinagdiriwang natin ang Philippine Environment Month at ang Arbor Day. Itong Arbor Day po ay ipinagdiriwang natin tuwing ika-25 ng June. Kaya mamaya po mag-tune in lang po kayo dahil bukod po sa marami tayong mapupulot sa ibabahagi ng ating resource person, ay marami din po kaming mga panawagan at paalala para sa mga activities namin, mga imbitasyon po namin sa publiko. Ngayon din pong buwan ng June, noong specific po nitong June 5, ay atin din pong declare po ito bilang Philippine Environment Day. Kaya po talaga po napakarami ng ating mga ipinagdiriwang ngayon. Isa rin po sa ipinagdiriwang natin ngayong buwan na ito ay yung ika-150th anniversary ng Philippine Forestry Service. Nako, napakatagal na po talaga nitong ating forestry service dito sa Pilipinas. Nagsimula pa po mga 1863. Kaya mamaya po yan din po ang dahilan kung bakit ang inimbita nating panauhin ay mula sa Forest Management Bureau. Ayan, dahil siya po ang pinaka nababagay ngayon sa ating talakayan. Ito nga, actually ito pong ating inimbitan na panauhin ay isang forester by profession. Pero mamaya ko pa po siya ipapakilala dahil may mga announcement lang po akong sasabihin pa. Pero ang tatalakayin po ng ating panauhin at tagapagsalita ay ang tungkol po sa Enhanced National Greening Program at ang Lawin Forest and Biodiversity Protection System. Nabanggit ko na po kanina na itong Philippine Environment Month ngayon ay ipinagdiriwang ngayong buwan ng Hunyo. Ito po ay base sa Proclamation number 237 na nagdideklara na ang buwan ng Hunyo ng bawat taon ay Philippine Environment Month. Ito po ay simula pa noong April 4, 1988. Noon pa po na-issue ang batas na ito na nagsasabi na ang Hunyo ay Philippine Environment Month. Ang objective po nito ng pagdiriwang ay upang bigyan ng ng higit na awareness ang ating mga tao para sa patuloy na proteksyon, pagpapahusay at pagpapaunlad ng kapaligiran ng ating bansa. Bilang tugon din po sa selebrasyong ito, ang Penro Marinduque po ay magkakaroon ng tree planting activity ngayong darating na June 24, 2021 at ito po ay gagawin natin sa Barangay Kapayan sa Mugpog. At sa Arbor Day po naman sa June 25 ay tayo po naman magkakaroon ng tree planting activity rin sa Buena Vista sa Barangay Bakagay. Ayan, Buena Vista. Sorry po at nabubulol ako lagi dito sa pangalan ng barangay na ito. Mamaya po sasabihin ko yung mga detalye nitong aking mga sinasabi. Kagaya din po, mamaya baka babanggitin din po ito ng ating panauhin, yung tungkol po sa bike hike plant na ito po ay isang challenge. Actually, papasakalihan ko na rin po ito. Ito pong bike hike plant ay nagsimula pa noong June 1 at magtatapos po ito sa June 20. Ito po ay magre-register kayo tapos ire-record nyo or i-upload nyo yung may account po kayo tapos i-upload nyo po yung inyong mga distance na natakbo kung kayo ay sumali sa pagtakbo o kung nag-bike naman kayo yun yung distance na natapos nyo and then yung pong total nun yan po ang katumbas. Pag kayo po ay naka 25 kilometers,
ang katumbas po yan ay 2 puno. Pag 50 kilometers naman ang natakbo nyo, may 5 seedlings. 150 kilometers ay 10 seedlings. At 300, pag naka 300 kilometers naman po kayo, ay katumbas siya ng 15 seedlings. And yung maximum po na 500 kilometers, kung nakapag-bike kayo na umabot ng 500 kilometers or mahigit pa, ay may katumbas po iyang 20 seedlings. Ayan, napaka-challenging po. Actually, kasali po ako dyan. Individual po kasi iyang laban. Pero nakakatuwa po kasi habang kayo ay nag-e-exercise at habang kayo ay nababawasan ng mga calories at lumalakas ang inyong immune system, ay at the same time ay makakatulong tayo sa environment kung tayo ay magtatanim ng katumbas na puno. Anyway, minimum lang po iyan. Mamaya po, babalikan ko yung iba pang kasi baka may mga magtanong kung ano ba ito, ano ang mga mechanics, may mga, babalikan ko po kayo. Pero sa ngayon po ay syempre, dahil nandiyan na po sa linya ang ating guest speaker, ang ating guest and resource speaker, or resource person, sa episode na ito, ayan, excited na po ako. Kasi ito pong ating guest ay kasamahan ko yan sa profesyon. Siya po ay isang licensed forester at currently employed as Senior Forest Management Specialist, at siya rin po ang Chief of Reforestation and Forest Rehabilitation Section ng Forest Resource Conservation Division ng Forest Management Bureau under ng DENR din. Isang kaibigan, kumpare, kapatid sa profesyon, isang maprinsipyo at matapang din na manggugubat. Ayan, manggugubat po kasi ang Tagalog sa forester. Ayan. Ito, walang iba po kundi si Forester Joybert F. Mijares. Ayan, welcome. Magandang araw sa iyo, Forester Joybert. Nandiyan ka na ba o nawawala ka pa sa linya? Pasensya na po. Pakihintay po natin si Forester Mijares. Nagkakaroon lang po ng konting technical problem. Sige po, at habang hinihintay po natin si Forester Joybert, iaano ko lang po ulit yung mga announcement namin tungkol po sa darating na June 25. Ito pong, ayan, mukhang naayos na po ata ang linya para kay Forester. Uulitin ko na lang po yung huling statement ko na sinabi ko kay Forester Joybert. Siya po ay bukod sa Chief ng Reforestation and Forest Rehabilitation Section ng Forest Resource Conservation Division of Forest Management Bureau. Siya ay isang kaibigan, isang maprinsipyo at matapang na manggugubat. Walang iba po kundi si Forester Joybert F. Mijares. Welcome po at magandang araw sa iyo, Forester. Magandang hapon din po. Parang wala ka pa rin yata sa linya. Hello. Ako yung nagpapasalamat ho at kami po ay inyong nakonsidera para ng mga programa ng nasa program sa forest protection. Thank you. Hindi ko siya hindi narinig. Hello, ma'am. Hindi ba ako marinig? Forester, medyo mahina lang yung dating. Hindi ko lang alam kung ang dating mo ba sa ating mga viewers ay klaro, pero dito kasi ay hindi masyadong marinig ang boses. Medyo may problema siguro ang ating komunikasyon, ma'am. Ayan. Pero, Okay. dyan,
Ayan, okay na ang audio. Maraming salamat. Hindi ko man narinig yung pagbati mo. I hope na narinig siya ng ating mga viewers. Welcome again dito sa ating talakayang pangkalikasan ng DENR Marinduque. Natutuwa talaga kami dahil pinaunlakan mo yung aming imbitasyon. Alam ko na kahit nga face to face ay willing ka naman, kaya lang ay hindi na natin nagawa ng paraan na makapagbiyahe ka papunta dito sa province of Marinduque. But natutuwa pa rin kami dahil kahit na virtual ay makakasama ka namin. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, Forester, baka gusto mo munang bumati, may mga gusto kang batiin. Tayo naman ay hindi lang dito sa Marinduque naririnig, nationwide naman ito. Sige. Okay, sige. Thank you po, Ma'am Penro. In behalf po ng aming director na si Director Assistant Secretary Marcel C. Amaro, siya po kasi ang aming concurrent director. Kami po sa DENR, sa Forest Management Bureau, lalo na ay bumabati sa inyo na isang makakalikasang hapon at kami po ay nagpapasalamat kay Penro Aimee at sa buong ng Penro Marinduque at kasi kami po ay in-involve niya sa kanyang programa para po malaman ng mga Marinduqueño at ng iba pang nakikinig sa buong Pilipinas na ang programa ng ating gobyerno para sa kalikasan. At yun lang po. Salamat. Thank you, Forester Joybert. Actually, itong si Forester Joybert ay kaibigang buo ko. Kaibigan, may ganun pa. Parang kamag-anak na buo. Kaibigan ko yan at kapatid nga sa profession. Kaya sobrang excited at proud na proud ako na siya ang kasama natin ngayon. So, simulan na natin. Ang nasabi ko na kanina, kasi nung hindi ka pa naka-online na ang i-discuss mo ay ang tungkol dito sa Enhanced National Greening Program at ang Lawin. Pero para hindi lang ma-confuse ang ating mga viewers, bibigyan ko lang ng hatian na ang una mo nating pag-usapan ay yung tungkol sa Enhanced National Greening Program. Alam naman natin na ito ay nagsimula noong 2011 pero nagkaroon ito ng parang expansion noong 2015. So, Forester, ano ba itong para sa ating mga viewers, ano itong ating Enhanced National Greening Program? Balikan lang natin dahil alam naman natin na ang ilan sa ating mga manonood ay aware dito sa National Greening Program, pero nagkaroon ito ng extension at tinawag natin itong Expanded National Greening Program. So, okay po, Ma'am Penro. Bago po ang lahat ay medyo pagpamanhin po, ikukorek ko lang po yung binanggit ni Ma'am Penro na ako po ay hindi po ako ang chief ng Reforestation and Forest Rehabilitation. Ako po ay isang dakilang utusan lamang dito sa aming section at ako po ay naatasan ng aming division chief at ng aking section chief na ako po ang maging panauhin ninyo. So yun lang po, Mama. Nakakahiya kasi baka sabihin na ako'y sinaklaw ko na. Pasensya na pala kasi okay, ma'am. Sa bagay, ang importante dito ay narito ka bilang isang forester. Kasama ka namin bilang isang forester at bilang kinatawan ng Forest Management Bureau. So, doon po sa inyong tanong, ma'am, siguro umpisahan natin kung paano nag-emanate o paano nag-umpisa ang ating programa na National Greening Program. Ang programa po ng National Greening Program ay nag-umpisa noong February 24, 2011 by virtue po ng Executive Order number 26 na pinirmahan po ng former President Noynoy Aquino na ang purpose po nito ay malawakang pag-rehabilitate ng ating forest land na programa ng gobyerno. At ang purpose po nito ay para magtanim at magpalaki ng 1.5 billion trees sa loob ng 1.5 million hectares nationwide. Na ang programa pong ito ay from 2011 to 2016.
Doon po kung bakit nagkaroon ng Expanded National Greening Program, ay ang purpose naman po nito by virtue of Executive Order number 193 ay napirmahan po noong November 12, 2015 na nung dating Pangulong Noynoy din, ay para ang purpose naman po, wala na po siyang kung ilang hectares ang itatarget. Dito po ay ang coverage po nito ay lahat po ng natitirang unproductive o at saka yung mga nakakalbo na at saka yung nadidegrade na forest area. At ito ay in-extend pa po siya ng implementation from 2016 to 2028. Bali, may natitira pa po tayong 5 years. Hindi, 7 years o 8 years. 2021 ngayon. May so, may ano pa tayo, may 7 years pa, ay 8 years pa pala. So, yun po ang naging ng national, kaya kung bakit nagkaroon ng Expanded National Greening Program. Kanina nga sabi ko enhance kasi nasanay ako doon sa NIPAS. Okay. Talagang ang intention nito ang ating layunin ay suyudin talaga at kumplituhin ang lahat ng mga denuded and degraded forest land natin. Marami naman talaga pa tayong dapat i-reforest. Oo. Yung tungkol naman, Forester, dito sa mga objectives, gusto ko lang isa-isahin nating himayin. Although nasabi mo naman na in general, ano ang goal nitong ENGP, pero may mga specific objectives tayo, di ba? Pakibahagi na lang sa ating mga viewers. Sige po. Ang NGP po ay merong 5 objectives. At ang isa po rito ay yung poverty reduction o para mabawasan ang kahirapan ng ating mga mamayan na nakatira sa kabundukan or yung ating mga forest occupants. So within the forest land. So na maapektuhan nung i-declare yung tawag dito, yung EO23 na declaring logging ban in the Philippines. May moratorium. Ito po yung isang nating programa para mapunuan, para mabigyan ng hanap buhay, para mabawasan ang kahirapan ng mga ating mamamayan na nakikinabang sa ating kabundukan sa pamamagitan ng pag-develop o pag-extract ng mga forest products. At pangalawa ay yung sa food security or yung seguridad na sa sapat na tustos ng pagkain. So isa din yan sa ating purpose na para mabigyan sila ng mga makakain. At kaya nga doon sa ating programa na sa NGP ay isa doon ay yung sa agroforestry na magtatanim sila ng mga prutas at magtatanim sila ng cash crop doon sa mga area para ma-secure natin na sila ay may makakain kahit pinagbawal natin yung pag-extract ng forest product sa ating kagubatan. So kumbaga habang naghihintay ng, syempre mahaba yung waiting time pagka forestries ang mga tinanim natin, so meron naman silang mga, kung agroforestry may mga fruit bearing trees naman na tinanim, so makaka-survive sila kumbaga. Yes, ma'am, yung immediate food na yung product. mas madaling yung makagaya ng cash crop, kagaya ng pagtanim ng kamote, yan, saging, pinya, yun po yung mga tapos yung pangatlo po is yung environmental stability o katatagan ng kapaligiran. So ang ito ay para ma-maintain po natin yung ating environment, lalo na pagdating po sa kalamidad, ay para ma-increase din uli yung ating forest cover na bumaba na po siya ng husto. Actually, second talaga yan sa ating purpose ng ating programa, yung environmental protection dun sa ating para
maiwasan din ho natin yung pagbaha, pag-landslide. Ako na po ito. Nawala si, ano. Sige. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting problem sa linya ni Forester Joybert. Dinidiscuss pa naman niya itong napakahalagang objective ng ating National Greening Program, yung environmental stability. Habang hinihintay po natin ulit na ma-reconnect ang ating panauhin, akin po ulit ipapaalala yung pong aming activity sa darating na Arbor Day sa June 25 at yan pong challenge na bike hike plant ay napakaganda po talaga yan. Yung maganda sa katawan, maganda pa sa kapaligiran. Mag-i-enjoy kayo kung tatakbo kayo ay sa tabi ng dagat. Meron na. Saan siya nag-start na maputol? Sa environmental stability po, Ma'am Penra. Pasensya na po. Ito po talaga ang challenge pagka yung virtual, nagkakaroon ng konting problema po. Pasensya na po sa ating mga viewer at pasensya na rin sa ating panauhin. Baka pwede mo nang ipagpatuloy ang discussion natin talakayan tungkol sa environmental stability. Ang kasunod naman po doon sa environmental stability ay yung sa biodiversity conservation o yung pagpapanatili ng biodiversity or buhay pagkakaiba-iba dyan sa ating kagubatan para ma-maintain ho natin yung ating biodiversity kagaya po ng ang biodiversity ho kasi napakalawak. May kasama ho dyan yung ating mga ilog, ating mga puno, na part po siya ng ecosystem, kagaya ng mga isda, mga ibon, so kasama po siya sa biodiversity. So kinukonserve po natin yan. At isa din po yan ng objectives ng NGP kasi nga po bumaba natin na po yung ating forest cover, kaya po nagiging degraded po yung ating forest land. So kaya ang purpose po natin ay magtanim ng mga kahoy, lalo na yung mga indigenous po trees sa ating kagubatan na nakakalbo na para po yung ating biodiversity ay ma-improve at kung hindi man manumbalik sa original ay ma-improve na. At ang panglima po ay yung climate change mitigation and adaptation na anumang aksyon upang tulungang iwasan at bawasan ang pangmatagalang panganib ng pagbago-bagong klima sa buhay ng tao at mga bagay sa mundo. Yun po ang Tagalog ng mitigation. Medyo mahirap. Pakahirap yan, ano? Medyo mahirap kasi para ma-mitigate po natin yung climate change ay kailangan ho nating magtanim ng puno para at sa adaptasyon naman ay para ang kakayahan ng isang sistema na napakibagayan ang pabago-bagong panahon. So yun ho ang ng adaptasyon para tayo kailangan ho nating mag-adapt doon sa climate change na dumarating kagaya po ng pag may baha, kung kinakailangan itaas natin yung bahay natin para ho adapted na ho tayo dun sa baha, bumaha man ay hindi na ho tayo aabutin. O yung mga flooded areas ay wag ho tayo doon magtayo ng bahay, doon ho tayo sa mga hindi nababaha para po maiwasan ho natin yung mga sakuna pagdating ho sa tagbagyo at tag-ulan. Yun po, ma'am. Actually, napakaganda ng mga objectives natin. Nung kinonceptualize talaga itong ating National Greening Program. Minsan lang kasi yung appreciation ng public, hindi kasi nila masyadong na-appreciate dahil hindi nila siguro kulang lang din ng pag-i-inform sa kanila, hindi nila nalalaman na
sa paligid dyan ay may mga areas tayo. Minsan nga ay pinipinsala pa, tinatabas pa nga eh. May mga na-encounter kami dito na, alam mo ba, Forester, na pag kami ay umiikot para magtingin sa mga NGP sites natin, ay minsan may nagtabas, tinabasan, akala siguro kung ano lang yung mga species na nakatanim. Anyway, just ano lang, sharing lang. Naalala ko Hindi pala. ma'am, may itutuloy ko lang po ma'am yung kasi kaya nga po sa ating mga development components, yung sa partner rehabilitation natin ay isa sa dinidevelop natin ay yung coastal mangrove areas kasi siyempre para ang mangrove is magaling kasing pang-mitigate yan lalo na sa mga Yes, oo. tidal wave. Kaya kung mapapansin po natin, ang programa ay merong component ng mangrove na dyan sa Marinduque. Alam ko malawak yes, ang oo. may mga mangrove plantation dyan at Meron napakaganda. kaming mangrove dito, oo. Narating ko na yan eh. Oo, nag-evaluate ka na yata dito. Maganda nga, maganda dito ang mangrove na. Saka isa pa sa may partner tayo dyan, yung sa DBP. Maganda din yung mangrove area ng DBP Nauna dyan. siya sa Aside ano? from, Nauna siya sa NGP. nauna po. Kaya mas matanda yung kanyang mga plantation. Ako'y niwala na mga Marinduqueño ay mapagmahal sa kalikasan kasi hindi nila sinisira yung mga itinatanim na iba na although na hindi talaga may asa na may tao na medyo baka kailangan panggatong, pinanggagatong, so dapat maiwasan yun. At isa pa sa mga component natin na pang-mitigate lalo na ating isang ginagamit sa rehabilitation ng watershed ay yung ating bamboo. Yung itatanong ko sana sa yung bamboo natin kasi maganda yan na ang sinasabi nga ay ang bamboo daw ay known before as 4 months timber kasi siya ay fast growing tapos resilient. Pero maganda siya na good soil erosion control at maganda rin na pang-harvest ng tubig. Kasi ayon po sa pag-aaral, ang bamboo daw ay nakaka-absorb ng 12 tons of carbon dioxide per hectare per year. So, yun po. At isa pa sa component natin dyan, kaya nga sinasabi natin para ma-improve natin yung livelihood ng ating mga kababayan, dyan sa kabundukan ay yung agroforestry development or upland farms na pwede natin taniman ng kape, fruit trees. So yun po mamang ating para po pakinabangan ng ating mga kababayan. Oo. Kaya yung yung mga maganda kaya nga ang next plan natin diyan yung mga marketing naman nitong mga mapuproduce nung ating mga galing sa NGP project. Kagaya nga nabanggit mo kasi yung kape, di ngayon dapat matulungan naman natin sila kung paano naman yung mga products nila. Pero talaga itong bamboo, naniniwala ako na napakalaki ng potential nito bilang pagkakakitaan. Madaming product na nadiderive from bamboo. Kaya maraming salamat na banggit mo yan. Mayroon ka pa bang mga karagdagang paliwanag tungkol sa ating mga objective dahil may susunod sana akong katanungan. Okay na, siguro naman ay tama na po yung mga objectives na yan kasi yun lang po yung ating mga para po malaman at ma-inform po yung ating mga kababayan na yun po ang mga end product ng ating National Greening Program. Yes, kasi ang National Greening Program po talaga ay ginawa para po talaga sa mga mamamayan, lalo na po dun sa mga nakatira sa upland. Yes, oo. Tulong natin iyon sa tulong ng gobyerno sa ating mga mamamayan sa upland. Hindi lang naman upland pero priority yung mga nasa upland. At this point nabanggit mo kasi na since 2011 ay nag-i-implement na tayo ng National Greening Program tapos na-expand lang ito noong 2015. Sa ngayon ba Forester, ang nito, ang status na nationwide yan dahil pang national kayo kahit na mamaya mag-share din ako ng local accomplishment dito, pero so far gaano na ba tayo nasaan na ba tayo ngayon sa ating implementation?
Sige po, kung ang sabi niyo nga po ay since kami po ay national, yung national po ay aking ibabalita sa ating mga kababayan na Para matuwa naman sila. as per accomplishment po sa national, meron na po tayong 2.79 million hectares Wow. na na-establish na mga plantasyon sa buong Pilipinas. At nakapagtanim na po tayo ng 1.753 billion seedling Billion pa. planted. At isama na rin po natin yung mga, kasi nga among isa sa purpose is para makatulong tayo sa job generation, ay ang nag-generate na po na mga trabaho para po sa mga mamamayan natin na nakatira sa within the community is nasa 5.004 million na po ang nag-generate na trabaho. Ang nagastos na po natin ay nasa 49 billion pesos ang na-allocate from 2011 to 2020. Wow. Ano na pala natin, ang laki na rin ng ating accomplishment pala dito sa. Yes, ma'am. Opo. Natutuwa din akong i-mention ito dahil may nabanggit ka kasing 2.079 million hectares ang na-establish na nating plantation. Dito sa Marinduque naman, dahil medyo maliit lang yung area ng probinsya, but then, mayroon naman kaming contribution dyan. Out of your 2 million, mayroon kaming na-accomplish dito na 2,726 2 million pala ito. 2,726,282 seedlings na na-plant sa area na 2,638. So, proud din naman kami sa aming maliit na contribution, di ba? Dahil yung sinabi mo ay sama, total yan ng buong Pilipinas. So, nakakatuwang makitang may ganyan tayo na na-accomplish at mayroon din tayong naibigay na trabaho sa more than 5 million, 5 million na individual. Yes, ma'am. Opo. 5 million ang ating individual. Congratulations pala. Tamang-tama, Forrester, alam mo ba, di ba 34th year anniversary natin ngayon, di ba, ngayon 2021. Ng DNR. Oo. Tapos ang tema natin ngayon ay greener and safer environment ba yun? Oo. Yes, kaya siguro yun ang pinili ni Secretary at ng ating mga boss. Anyway, congratulations. Naka 2 million na pala tayong hektarya. Opo. At this point pala, alam kong meron pa kasi tayong pag-uusapan tungkol sa lawin, pero bago tayo dumako sa forest protection, ano ba naman ang ating mga plano pa? Ano pa ba yung mga hindi natin, what more to do, kumbaga, ano pa ba yung mga way forward natin, ano pa ang mga balak gawin ng DENR dito sa ating expanded National Greening Program? Hindi, nawala Sila po. Oo. Pasensya na ulit. Uulitin ko lang po. Sabi ko na ibahagi mo na ang mga accomplishment, ano ang mga layunin ng ENGP. Ano pa ba ang plano natin? Ano pa ang mga hindi natin nagawa or ano pa ang mga plano natin sa mga susunod na taon hanggang sa makarating tayo dun sa 2028? Okay. Isa sa mga plano natin diyan sa ating National Greening Program, lalo na dun sa mga na-implement na at itong i-implement pa, siyempre yung continuous natin yung ating pagbabalidate, NGP site, gamit ang ating mga state-of-the-art technology, kagaya ng satellite, worldview, at saka yung at saka drone. Isa yan sa ating mga ginagamit na mga monitoring equipment para sa ating pagmumonitor sa ating programa. At
Yung iba ay yung para mag-identify at mag-establish pa rin tayo ng investment opportunity para ma-encourage din po yung mga private sector na mag-engage sa pagre-rehabilitate at pagre-restore ng ating kagubatan. At isa pa nga po, isa sa binanggit mo kanina, ma'am, ay yung yung mag-ano tayo ng social enterprise development. Ayun. So, doon sa nagpo-produce na po ng mga coffee o kaya may nagtatanim dyan na forest plantation within the production area, so tutulungan ho natin yan para doon nag-develop sa social enterprise development. It's either na tulungan natin i-market yung mga farmers, yung mga produce ng farmers, o kaya ay maglagay ho tayo ng mini processing sa Marinduque or kung saan man yung ibang isa pa sa mga tinatarget natin ngayon ay yung pagre-reforest at pagre-rehabilitate doon sa priority critical watershed sa pamamagitan ng pag-enhance ng mga existing forest cover, pagre-recover din po ng easement natin sa mga riverbank kasi yung mga easement natin ng rivers ay inuukupahan na rin ng mga tao which is hindi dapat para ma-stabilize po natin. Pag na-recover na po natin yung ating mga riverbank na 20 meters both sides yan, ay matataniman ho natin ng kawayan at mga puno na indigenous species. Ang kagandahan lang sa kawayan kasi hindi mo naman siya i-harvest lahat. Pwede kang kumuha ng kailan-ilan. Pero pag indigenous species na kahoy ay talagang hindi natin siya pwedeng putulin. Kasi yan ay nagsiserve siya as stabilizer para pag nagkaroon ng pagbaha ay hindi may erode agad yung lupa. So yun po ang ating mga susunod na tinatahak ng mga sa programa na kumbaga sa may way forward ho natin. So yan po yung susunod na hindi yun nga pala susunod, ginagawa na ho pala natin ngayon yan. Sinisimula na yan. So ang isa ay yung tatlong priority critical watershed na yan ay yung Cagayan River Basin kung saan ay nagkaroon ng malawakang pagbaha noong nakaraang bagyo, tapos yung sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Isa din po yan na lagi pong nag-focus ng pagbaha sa Marikina at sa iba pang lugar. At saka po yung sa Bicol River Basin. So yan po yung tatlong priority critical watershed. Actually, naniniwala ako talaga dyan sa bamboo, sa malaking tulong niyan sa riverbank stabilization. In fact, dito nga sa Marinduque, nag-try kami. Ang naging problema lang namin, na wash out siya dahil bata pa, pang tanim, bagong tanim pa lang, ay inabutan ng bagyo. Pero once na naka-establish yan, talaga naman hindi mo basta-basta yan matitinag, kumbaga. Yun sa salitang sa salitang lantay na Tagalog, kumbaga. So etong mga sinabi mong mga way forward, ang ilan dito kamo ay ini-implement na rin or sinisimulan na natin. Hindi lang naman yung mga nabanggit mong priority critical watershed ang nangangailangan nito halos nationwide. Lahat po ng watershed. Lahat tayo, no? Kaya lang talagang kitang-kita mong malaki ang impact nitong mga malalaking watershed na ito. Dumako naman tayo, Forester, sa dito sa pag-usapan naman natin ang iyan kasing nabanggit mo tungkol sa ating mga forest rehabilitation efforts ng gobyerno through implementation of ENGP. Pero syempre, kahit na magtanim, kailangan mo rin kasi ng protection yan at saka yung magkaroon magandang enforcement ng law. At di ba nga nagkaroon tayo ng
previous years, mga 2018 yata yan, mga 3 years ago, ay sinimulan itong adoption ng Lawin Forest and Biodiversity Protection System. So, baka it's about time na ating himay-himay baka mas magandang mapaliwanag mo sa publiko, sa ating mga viewers, ano itong lawin, ano ba ang mga components ito, ano ba ang kaibahan niya sa mga usual nating forest protection na ginagawa. Okay po. Punta na po tayo dun sa lawin na ang it is ang ano yan ay forest and biodiversity protection system. Actually, noong 2016 pa nag-umpisa ang ating lawin. Ang ibig sabihin po ng lawin dati, acronym kasi yung lawin noong 2016 na ang ibig sabihin ay Landscape and Wildlife Indicator. So, ngayon, nagawa na yung program. So, ngayon, kaya noong 2018, pinangalanan na siya na Lawin Forest and Biodiversity Protection System. Parang naging system na siya na ipasok na dun sa isang program para gamitin siya sa pag-monitor. So, yun ang ano ng lawin na ang mga components nito ay yung ano ng forest conservation area planning, tapos patrolling, data management. At isa pa sa mga ano nito is yung para ma-maintain kasi kaya naman ano ang lawin para naman kasi nag-NGP tayo. So yung ating itinanim dapat ay maprotektahan, mapasama din siya dun sa pag ano ng patrol ng mga patrollers natin ng mga taga-DNR din para maiwasan at o maprotektahan yung ating mga asset sa forest land. Yes, correct. Oo. Tama nga naman yun. Kasi kung magtatanim tayo tapos may maninira naman, kaya talagang kailangan, dapat lang na kasama ito sa pinapatrolya natin, pinaprotektahan. Saka ang ano kasi nito ma'am is yung isa sa mga tools na ginagamit at saka strategy sa pag-i-enforce ng ENR laws. Kasi usually pag nakikita natin yung gaya ng mga poachers or hindi na kasi natin tawag na illegal logging kasi pag logging malakihan. Pero kung paisa-isa lang ang mga illegal poachers ng ano yan, kung puno, kaya ibon, o kaya yung mga buhay ilang, yun. Wildlife. So, mapiprevent natin yan. Kaya magandang strategy ito na ginagamit. So, at saka medyo may pagka-high-tech ito kumpara sa dating, itong system na sinasabi mo, mas high-tech ito dahil ang nangyayari pag may nakitang threat or yung mga ang threat, yung yes, mga threat report yes, yun ang sasabihin na during the patrolling. Yes, real time. Tama ako, yung real time na nakakarating agad sa inyo dyan. Isipin nyo na lang na, ayan, kaya kung may mga viewer tayo dito, at mga mag-iisip-isip na sila ngayon na, ganun pala yun, once na nahuli ako na nagkakaroon ng mga illegal activities, ay agad-agad na iibato yan, ang word ko doon, na iibato, dahil may system nga. Ayaw po ma'am. Madagdagan ko lang po yung sinabi ninyo kasi during the patrolling po ng ating mga patrollers, may dala na pong gadget ng mga yan, kagaya ng tablet or cellphone, na doon po nakaset yung data. Once po na may nagpuputol po ng kahoy or ng mga halaman na pinagbabawal o mga hayop, ay nakunan sila ng litrato at na-send po sa database, automatic po yan papasok po sa system. So sila po talaga ay makukunan. Kaya doon po sa mga ating mga viewers at mga listeners,
medyo magdalawang isip na po tayo kasi High-tech na hindi ngayon. hindi man po kayo mahuhuli pero makikita po kayo. Ay baka po pagdating po ng panahon ay may dumating na lang sa inyong subpina. So yun po ang ano natin doon. Oo, totoo yun. Napaka-smart na natin ngayon, ano. I mean, hindi lang smartphone na, I mean, smart na yung ating sistema dahil tama ka, hindi man nila alam ay sila pala ay reported na diyan sa ano from imagine from field office na ibato na diyan sa Forest Management Bureau, nasa system yun na at kung kailangang kasuhan ay yun na mismo ang isa sa mga ebidensya, di ba? Kaya nga maganda 'yan dahil nagiging basihan natin ng pagpa-file ng mga kaso yung ganyan at hindi kagaya ng kung walang technology ano. So, itong sinasabi mong lawin system, ang isang advantage niya ay yung use of technology ano. 'Yun ang maganda. Application ng technology. So, dito nabanggit mo nga na ayan, nakakarating agad sa inyo yan dahil may mga gadget. Ano naman ang mga sa inyong mga assessment ano, syempre kayo kasi ang nag-iipon ng mga data na galing sa mga field offices, nako-consolidate. Ano naman itong mga wala ba? Hello? Ano itong sorry, hindi ulitin ko na lang. Yung yung tanong kasi nawala ka pala ulit sa linya. Talaga ito ang tunay na challenge ano. So ang itatanong ko pa naman sana ay ano ba yung mga challenges na nai-encounter natin sa implementation nitong lawin system? Okay po. Marami ho mga challenges para lalo sa pag-i-implement. Alam ko mahirap sa part ng mga taga-field offices itong ating program na ito kasi sila po yung nagpo-produce ng accomplishment natin para po doon sa ating lawin. Yes. So, isa po sa mga nakukonsider na challenges yan ay yung unang-una peace and order. Medyo hindi talagang medyo mahirap sa part nating mga nag-i-implement ng batas o nagpapatrol. Kasi once na may nakita tayo dyan at nalaman nila na sila ay nakukunan ng larawan, ay talagang siyempre medyo babawi yan. Pangalawa po ay yung napakatarik po ng ating mga area, lalo na yung mga forest conservation areas natin ay talagang nasa matataas ng parke kasi yung nasa baba ay nasa AMB na. Tapos yung mga wildlife kagaya ng mga cobra kasi may mga lugar kasi na marami yan. So marami na po tayong mga patrollers na binawian ng buhay dahil sa hinabol binaril, hinabol ng taga, tapos iba kinagat ng ahas, so hindi sila nakakasubay dahil lang sa ginagampanan nila yung kanilang yung kanilang trabaho. So isa yan sa mga yan yung mga ilang mga challenges na na-encounter ng ating mga kasamahan sa field office na nagpapatrol. So, totoo yan, kahit dito sa Mimaropa may mga ilang naging casualty na dyan. Siyempre pag mahuhuli sila at may lalo na kung arm or yung may armas ang ma-encounter. Kaya totoo yan na isang malaking challenge or isang hamon talaga sa atin yan ng mga implementor. Kaya ang talagang apila ko or hiling sa ating mga kababayan sana lang din ay suportahan nila ito. In fact, mayroon nga kami naman dito yung hanay din ng mga armen ba ang tawag doon, yung mga pulis or mga army ganon. Yan naman hinihingi rin namin minsan ang tulong nila. So partner naman natin sila sa pag-i-implement. Pero ito kasing lawin ay
regular na tinatrabaho ng ating mga patrollers na ang composition nito ay galing sa yun nga yung ating mga empleyado dito sa field. Yung mga forest ranger natin at mga foresters, mga kasamahan natin sa sa trabaho. Ano ba ang mga gamit pa nitong siyempre may mga nag-generate na data dahil regular nga yung ginagawa. In fact, may target kayong binigay sa amin yung bawat province, ilang kilometers ba ang papatrolyahin itong lawin team. So makaka-generate kayo ngayon ng mga data. Ano naman ang nagiging gamit nitong mga data na ito? Ayos nga, marami pong tayong paggagamitan ng data na nag-generate. At nasabi niyo nga po na ang target ng bawat isang FCA ay 10 kilometers per team per man. Kung hindi ko ako nagkakamali, yun po ang target ng isang isang team ng patroller sa isang FCA. At yung mga nag-generate po nilang o nagagather po nilang mga information or mga data ay gagamitin mo natin sa for planning purposes para po mapag-usapan po yung kung ano yung mga susunod na gagawin para dun sa ating sa programa. At yung mga nakikita ho nilang threat ay siyempre kailangan ma-addression at ma-actionan at yun ay gagawan ho natin ng policy para kung paano natin na-improve yung pag-i-implement ng ating system. At siyempre, isa pang pinaka-importante dyan ay yung magkakaroon ho tayo magkakapag-produce tayo ng GIS-generated maps na precise showing yung forest condition natin na kung ano na nangyari, kung siya ba ay nag-i-increase or nadadagdagan or nababawasan pa, makikita ho natin yun doon kasi yung mga nagpapatrol kasi kailangan kumuha sila ng mga photos para doon sa kanilang reporting. At saka may indicator tayo, di ba? Yeah, yes ma'am. Kung ano yung indicators, kung nag-i-improve ba or okay na ba yung ating area na pinapatrol. Tapos siyempre, mamamapa din natin at may papakita yung mga different threats sa ating forest area na ating forest conservation areas na ating pinapatrolan. So, ilan lamang yan sa mga pwede nating paggamitan ng dataset na nag-generate ng mga lawin o ng mga patrollers natin. Pag naipasok na yan, although na ang data po ng lawin, pag ipinasok po sa central database ay kailangan ding may counting editing yan kasi minsan may sumusobra at lumalabas yan sa patrolling area. So, nagkakaroon din ng cleansing din sa dataset para maging accurate yung ating informasyon dun sa na pumasok dun sa ating database. So, hindi lang pala talaga ang layo nitong data management ay to produce data, kundi to use the data. Oo nga naman, ang ganda nitong gamitin na basihan sa mga pagpaplano na susunod. Kasi syempre kung sabi mo nga, imamapa yung mga threats. Syempre, makikita natin, kahit kayo dyan sa central office, makikita nyo na, itong probinsyang ito, parang marami ditong threat ay tungkol sa, halimbawa, kaingin. So, ano ba ang dapat approach sa mga kaingineros? Ganon, di ba? Kung doon naman sa ibang probinsya, ito ang threat, iba rin yung ating magiging approach doon. Maganda ang konsepto. Madagdag ko lang ma'am, yung sa mga isa kasi siya sa at para ma-focus din yung mga performance ng ating mga field officers na nag-patrollers na para malaman din patuloy natin na kung saang region or senro ay ang nagpapatrol according din sa expected level nila natin or ng opisina at saka
ano yung mga total, makikita din natin yung mga total distance accomplishment. Kung yung mga field offices ba natin or FR natin ay efficiently nagmo-mobilize. At makikita ho natin yan doon sa mga mga submission ng kanilang mga dataset. Or yung mga mga patrollers ba natin ay talagang nagkakandak sila ng patrol within the forest or within the forest conservation area. At yung iba pa ay yung kung patrol ba ay covering the areas that need to be protected the most. Ito isa yun sa mga Kaya ang po niyan ay isa magiging input din po siya para po sa gagawa ng patrol planning natin, sa pag-deploy ng personnel, at paggawa din ho ng mga plano natin or work plan para po sa susunod na programa ng taon. At isa pa din po yung mga strategic natin ay yung para mag-focus din po tayo dun sa reduction ng threat. At malalaman din po natin kung ano yung mga main threat dun sa FCAs natin. At malalaman din po yung mga hotspot areas. At na ano bang naging action ng field office natin para ma-address yung threat. But malalaman din po dyan base sa analysis kung yung threats po ba natin, yung mga threats ba ay nababawasan. So, isa rin po yan sa mga natin. At parang po malaman po naman yung effective, siyempre may feedback, kailangan po natin mag-feedback dyan. At ang magiging result po niyan ay yung area threat ba ay nababawasan or nag-regenerate ba yung degraded forest natin or ano ba yung mga indicator species na na-observe na para malaman natin na na-increase na kasi may mga indicators tayo para malaman natin na nag-improve na yung ating forest cover. At ito ay magiging input natin para dun sa paggagawa ng forest conservation area planning natin at para kung ano yung mga strategies natin in terms of response at para din po sa patrol planning at budget programming policy. So, yun po yung natin dyan, ma'am. Ayan, napakaganda talaga ng konsepto nitong ating lawin system. Sa puntong ito, gusto ko na sana, madami pa sana akong katanungan sa iyo pero it's about to to wrap up. Medyo mahaba kasi talaga ang estimation nitong sa lawin. Napakaganda. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko pa sanang marami tayong kulang ang oras. Ibahagi sa ating mga viewers, pero siguro naman sa dami ng iyong sa mga na-discuss mo ay naliwanagan na rin natin ng ating mga viewers kung ano itong ating lawin system at kung ano yung ating expanded national greening program. Bago kita hingan ng iyong final message or closing, baka nais mong mag-announce dahil nga alam kong may mga activities tayo dyan, nationwide para dito sa ating Environment Month. Pwede kang mag-plug or mag-announce. Okay. Ulitin ko lang po na itong nawala na naman. Sorry. Ayan na. Sorry. Maraming, sabi ko, I will give you time to before you give your final message, baka may mga i-announce ka pala na dahil sa activities natin. Sige po, maraming salamat po sa pagkakataon para po i-ano naman namin kung ano yung mga program namin ngayong darating na Environment Month kasi po ang forestry, ang forest service po ng Forest Management Bureau ay kung hindi ako nagkakamali 158 years na. So every year po ay sineselebrate po natin yan at nagkakaroon po tayo ng mga program at ang isa po dito ay yung ating bike, hike and plant program na
kailangan mo mag-bike, tapos na mag-aakyat. Pag-akyat mo, may dala kang seedlings, at yung seedlings na naitatanim mo sa isang area. At kaya lang po ngayong taon ay medyo hindi ho tayo makakapag ng massive plantation, gawa nga po nitong ating pandemic. So yung mga partners na lang po, yung mga magbabike na lang po, sila po lang po yung magtatanim dun sa designated areas ng mga field offices kung saan po nila sila pagtatanimin. Bali po yung bike hike unplanned program natin ay supposedly nationwide ito. Maganda po siya kasi siyempre nagpa-participate din po yung mga citizenry, yung mga tao na mahilig mag-bike. Yes. So, sumasali po sila nung last year po sa Batangas. Kasali ako dyan. Kasali ka ba doon? Ngayon, oo. So, yun po at yun po yung aming program ngayong June 25. So, yung bike hike and plant natin. So, yun po. Ma'am, maraming salamat po. Any final message? Kasi announcement pa lang yun. Baka may message? Minsan sa ating manonood. Para po sa ating mga kababayan at mga nanonood at mga nakikinig, kami po sa DNR ay nagpapasalamat at nakikiusap na tulungan niyo po kami sa pag-aangalaga ng ating kalikasan, lalo na po sa pagpuprotect ng ating mga kagubatan. Sana po ay wag ho nating sirain ng ating kagubatan kasi ito po ang nagbibigay sa atin ng oxygen na ating hinihinga, ng malinis na hangin. At ito din po ay tumutulong para po tayo ay hindi madamage ng husto pag nagkaroon ng malalakas na bagyo. Kami po sa DNR ay tumutulong para po kayo ay matulungan sa inyong mga pangailangan. Kung ano po ang inyong pangailangan ay lumapit lang po kayo sa pinakamalapit na DNR office sa inyong lugar. At para po naman kayo ay may assist at mapagbigyan ng kung inyong kahilingan. Huwag lang po kayong humingi ng troso at wala po kayong ibibigay na troso. At medyo ano po tayo ngayon kasi napirmahan na po ng ating mahal na ihim yung isang yung forest, yung law enforcement service. Yes, oo. Oo, na-aproba na po yan. Pinirmahan noong June 10. Oo. At doon po naman sa mga family na gusto hong mag-engage sa ating NGP, meron na po tayong family approach na sinasabi na kung meron ho kayong 1 hanggang 10 hektarya ay pwede po kayo mag-apply dun sa ating programang family approach. Na aproba na po yung ating memorandum na pwede po tayong mag-engage dun sa ating Enhanced National Greening Program na ina-adapt po yung family approach as an strategy. So, pwede po kayong lumapit sa, kung dyan po sa Marinduque, pwede po kayong lumapit kay Penro Aimee Diaz para po kayo matulungan at ma-assist at mag-ano lang po kayo ng intent kung kayo po gusto nyo sumali. So, yun lang po at maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Forester Joybert Mijares, ang aking kabaro at aking kaibigan. Ito, yung mga sinabi niya tungkol dyan sa family approach, yes, pwede na po yan, open na. And yun din pong sa enforcement na mga sinabi niya sa kanya, ang apila namin, tulungan niyo po kami na mag-implement at tulong-tulong po nating protektahan ang ating mga kagubatan at ang ating mga likasyaman. Sa puntong ito, nais ko pong magpasalamat na mulit sa ating guest at syempre sa buong pamunuan ng Forest Management Bureau sa pangunguna ni ASEC Amaro, ang boss ni Forester Joybert. At syempre sa ating panauhin na nagbigay sa atin ng oras upang makapagbahagi ng kanyang mga kaalaman. Maraming salamat and God bless you. Salamat din po, Penro Aimee. Thank you very much. Bago po tayo tuluyang magtapos dito sa ating talakayang pangkalikasan, uulitin ko lang po ang aming konting ang mga announcement na nasabi ko na kanina. Baka kasi
baka kasi yung iba ay hindi ito narinig kanina. Yun pong June 25, meron po kaming mga invitation na ipinamahagi sa ating mga heads ng mga offices at sa ating mga local government units. Nakalagay po doon ang detalye kung ano ang activity na gagawin natin sa Arbor Day na gaganapin sa June 25, 2020. Ito po, bago ang June 25, sa June 24 po, meron din po kaming invitation para sa ceremonial tree planting. Nagaganapin po naman sa Kapayang, Mugpog. Ito po ay NGP site natin at magkakaroon pa rin po tayo ng pantry. Yung pong pantry, yung pan ay, ang spelling po nito ay pan, P-A-N, dash tree. Yung tree as in puno. Ito po ay gaganapin sa June 24 din. Ang ibig sabihin po nito ay mamimigay kami or magbibigay po kami ng mga seedlings o mga pananim. Ito po naman ay lagi na nating ginagawa, pero ngayon po ay mas dinagdagan lang po natin ang ating mga gawain. At magkakaroon din po tayo ng sinatawag naming commitment. Commitment po ito, may oath of may papipirmahan po tayo na individual po ito na kailangan mag-commit kayo ang bawat individual, lalo na po yung mga professional na regulated ng PRC. Kagaya po halimbawa yung pag-forester, licensed forester kayo, di ba po may regulated yung profession nyo nitong PRC at meron po silang ka-partner po namin sila sa programang tree planting. Kami po, sinusuportahan namin yun. So, ang mangyayari po, kukumit kayo na sa buong buhay nyo, itong 100 trees or 100 seedlings na itatanim nyo, ay hindi naman po one time lang. Ito po ay pwede nyong itanim throughout your, kumbaga ito yung sa buong life tama ba yung sinabi ko? Sa buong life nyo ay at least makapagtanim kayo ng 100 trees. At sa June 24, ang gagawin nyo lang po ay magko-commit kayo, ipapamigay namin sa inyo yung mamimigay kami ng seedlings para po itanim nyo, at kung kailangan nyo rin po na magpa-identify sa amin ng mga areas, kung gusto nyo grupo kayo, makipag-ugnayan lang po sa amin sa Penro Marinduque. May ibibigay po namin ang aming number, naka-flash naman po yata dyan. So, yun lang po, at maraming salamat na muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa aming mga support staff na dito sa programang ito at ang Marinduque News Network. Ito pong mga announcement po, kung medyo nag-mix up man at naglabo-labo, ay kami po naman ay makikipag-ugnayan sa inyo. May mga formal letter po kami na distribute na, at magkakaroon po kami ng follow-up na coordination sa inyo para sa mga activities na ito bilang pagdiriwang ng ating buwan ng environment or Environment Month ngayong buwan ng June. And again, happy anniversary to all officials and employees of DENR. Mabuhay po tayong lahat. God bless you all.